Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon! Bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm! Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm! Charm Fabcon. ACS! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sobrang hirap nga po mag-champion dito and kami, privilege po kami na makuha yung mga titulo na pinapangarap ng iba. Siguro dahil sa kahiligan ko sa mga games, kaya dito ako ngayon. Tsaka na-realize ko na magiging career ko na ito nung time na palaki na siya ng palaki ko nun. So, sobrang dami na nakakilala sa akin. The first thing that stand out to me is obviously the quality. When I came here, even before the tournament started, when I watched them play in practice, I already realized the difference between like PH teams and the other regions that I've experienced so far. Hi guys, this is Team Liquid PH. Please watch our exclusive interview at Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino!
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Break time! Standby sa ating mga reports. Standby Leta Narcis, standby Raymond at Paas. Standby manang Milky Rigunan. Abay, ang dami na apektado ng Bagyo Miswina, ha? Abay, sabi ng NDRRMC, abay, 42,000 na ang mga apektado. Wow! Standby sa ating mga reports at standby din sa ating Kring Panalo Promo. Wow! Yung illegal na operasyon na isang tunawan ng bakal sa Pampanga, abay paiimbestigahan daw sa NBI. Now, nakatakot naman yan. Oras Miss Wina. 4:41 ng hapon. RH number 1. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Kilig to the Bones fan meet experience,
hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan pakiramdam. Break time! Oras sa Miss Wina. 4:43 ng hapon. Aba, ang bilis ng oras bago natin hatawin ang mga report. Abay, alamin mo natin kung sino ang maswerteng nanalo dito sa ating Kring Kring Panalo Promo. Take it away. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Ba, narito na ang sino kaya ang maswerteng natawagan ni Kring Kring. Wag kang mag-alala Kuyang Stanley Tan. Ayan, malay mo ha. Balang araw ikaw ang matatawagan ni Kring Kring. At ang winner natin ngayon na Miss Wina ay taga saan? Mula Lakay sa Imos, Cavite. Sino siya? Magandang hapon, Kuyang Junjun De Leon. Uy, si Kuya Junjun. Sa kanyang Junjun. Ayan. Kuya Junjun, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Ayan. Kumusta si Junjun, Kuya? Ayan. Yung anak niya Lakay. Ayan. Natakot tuloy ha. Ayan. Anyway, Kuya Junjun, simple lang aking tanong. Ayan. Umuulan ba dyan sa Cavite? Yes po, malakas malakas sa ulan. Dahil umuulan dyan, palagay ko alam mo na ang sagot dito sa aking tanong. Ano ang pangalan ng bagyong andito sa bansa na sumasalanta sa Northern at Central Luzon at nakaka-apekto rin din sa Metro Manila maging dyan sa Cavite? Bagyong... Naku, di niya alam. Bagyong Boying. Sa bagay, di pa yan ang tanong ko eh. Ayan. Warm up pa lang yun, Lakay. Warm up lang yan. Ginugulat lang kita. Ikaw naman nasyak ka na Nagulat kaagad. talaga, Lakay. Ang tanong ko talaga ano ang number 1 na himpilan ng radyo sa buong Pilipinas? DZRH po. Ang galing-galing mo talaga, Kuya. Ha? Pero para sa kaalaman mo, ang bagyo po ay Maymay. Ayan. Maraming salamat, Kuya Junjun de los Reyes, de Leos. Ayan. Junjun de Leos ng Imo sa Cavite. At bago natin hatawin ang mga report, ayan. Abay, batiin ko rin aking classmate na nakikinig at natutuwa ngayon. Dahil yung kanyang kaibigan ay na batang-bata, ha? Kasing edad ko lang, Miss Wina, 40 plus. Ayan. Wow, talaga Lakay. Akala ko nasa 30 lang kayo 40 plus. Ayan. 40 plus kami ni classmate Boy Pexon. Ayan. Abay, naging isa sa mga appointees Miss Let, ha? Bilang Maestrado Justice ng Sandigan Bayan. Galing-galing. Kababayan pala Kailyan. Ilocano na ito. Kaya naman pala. Abay, miyembro ng Commission on Appointments at dating Deputy Ombudsman, Attorney Ronald Chua. Mamaya i-report ni ni Miss Letta. Pero happy birthday muna kay Mayor Supremo Jerry Calderon ng Angono, Rizal. Kay Kuyang Attorney Colonel June Corpus ng Hiram Lads.
At ganoon din kay JT Peña at father and son. Vice Mayor Kid Peña ng Makati. Bay, magkasunod pala sila, ha? At siyempre, our very own Yuel Reyes. Happy birthday, Yuel. At ganoon din si Wendy Villacorta ng DZRH Drama. At ang tigasin, ayan, Senator Dick Gordon, happy birthday. At batiin ko na rin yung aking mga classmates, ayan, na kalans ko kanina, ayan, sina Donoy Saturnino Barquez, ang aming milyonaryong classmate na galing LA, ayan. Wow! Wala bang pasalubong lakay? Aurelio Leo Tungpalan, ayan. Anong pasalubong lakay? Wala nga eh. Naiwan daw sa Anaheim eh. Ayan. At siyempre ang advance happy birthday kay Eva Gamatero. At siyempre iba pang classmate namin Lito Valenzuela at Ofel Lucero Valenzuela. At sino nga ba yung iba? Babatiin ko na mamaya. Hatawin na natin ang mga report sa Pangulong Marcos. Nagtalaga ng mga bagong maestrado ng Sandigan Bayan at maging sa Court of Appeals. Ilan ay na-point sa Sandigan at ilan sa Court of Appeals, Miss Let. RS14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay Miss Wina, may mga bagong appointments si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Korte, partikular sa Sandigan Bayan at Court of Appeals. Itinalaga ng Pangulo si Deputy Secretary Ronald Chua ng Commission on Appointments bilang bagong Associate Justice ng Anti-Graft Court. Nanumpa na si Chua kay Chief Justice Alexander Jasmundo ngayong araw. Siya ang papalit sa iniwang pwesto ni Associate Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta na na-appoint bilang Court Administrator. Naging Deputy Ombudsman si Chua mula August 2023 hanggang July 2025. Hinirang naman ng Pangulo si Department of Justice Assistant Secretary Randolph Pascasio bilang bagong mahistrado ng CA. Sa ngayon ay may 3 pang bakanteng posisyon sa Court of Appeals. Ito si Let Narciso. Sino sa Court of Appeals ulit, Miss Let? Si DOJ Assistant Secretary Randolph Pascasio. Randolph Pascasio. Ayan. So, isa-isa lang. Isa sa Court of Appeals, isa sa Sandigan Bayan. Oo, lakay. Pero sa Court of Appeals pala ay 4 ang bakante dyan. So, may appoint ngayon isa, may 3 pa lakay. Ayan. At sino man ang matunog sa Malacanang na susunod na maging Chief Justice dahil pa-retire na ang Chief Justice Alex Jasmundo? Wala pang sa ngayon lakay. Hihintayin natin ang short list na isusumite ng JBC. Ayan. Abangan natin ano ang ginagawa ng Presidente ngayon. Malakas ang ulan. May bagyong Maymay, Miss Let? Oo, lakay. Mayroong meeting sa Presidente sa Private Sector Advisory Council. At kanina nga, ayan, naglabas ng memo ang Malacanang na uwian na yung mga empleyado ng gobyerno ngayong hapon. Pinapauwi na kayo? Ayan. Actually, alas 3 ng hapon lakay ay sinuspende na yung pasok sa eskwela sa lahat ng antas at yung sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila, sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. So Metro Manila, ayan, suspended na ang lahat ng classes o levels at maging sa pasok sa mga opisina. Yes, lakay. Ba't andito pa kami? Oo nga, lakay. Lakay, dapat pala kami uwi na. Sa yan, lakay, ipinauubaya sa kanilang pamunuan para sa pribadong kumpanya. Miss Let, pang ngayong araw lang yung suspension, pero bukas wala pa. Wala pa. Ayan. Hintayin natin si Secretary Boying ng Boying John Vic. Yan ang mabilis mag-suspend ng classes ng gobernador ng Cavite yan Umambon lang, suspended na ang classes. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, lakay at Miss Wina. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang, mula kay Raymond Paas, Miss Wina. Sa Senado naman, mga ahensya ng gobyerno na may Confidential and Intelligence Fund dapat lang magsumite ng mga dokumento kung paano ginamit ang pondo. Ayon yan kay Senator Miguel Zubiri, ang detalye sa report ni RH28, Raymond Paas. Raymond? Mayor, alam na mahensya ng gobyerno na obligado silang magsumiti ng karampatang dokumento at ebidensya kung paano nila ginastos ang kanilang Confidential and Intelligence Fund.
Ito ang binigyang din ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa Day 13 ng impeachment trial. Paliwanag ni Zubiri noong siya ang Senate President ay pinakikita niya sa mga senador, mayorya man o minorya, ang report ng mga government agencies kung paano nila ginagamit ang kanilang CIF. Nakita nila kung gaano kadami ang mga dokumento na isinusuniti bilang patunay na nagamit sa tamang nasabing pondo. Tinanong ni Zubiri si Attorney Roderick Wamil ng Commissioner Audit kung may mga isinumiti din na mga dokumento ang Office of the Vice President. Sabi ni Wamil, walang mga isinumiting sapat na dokumento kung paano ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang kanilang confidential and intelligence fund. Narito ang bahagi ng pagdinig sa impeachment trial. Agencies. May mga ahensya na makakapal ang mga sinabmit sa Senado para makita kung gaano nila o paano nila ginamit yung pera. Dito ba po sa Office of the Vice President, ganun din ba po kadetalyado ang report na binigay po sa COA o nakita ng COA sa paggamit ng mga pondo nila? Hindi po, Your Honor. Hindi po. Opo. Okay, and the reason why, and I'll end this as a statement, the reason why we need to really curtail the use of intelligence and confidential funds on the possibility of abuse, and not only on the Office of the Vice President. This also goes to all agencies of government. Kaya Ang bahagi ng pagtatanong ni Senador Juan Miguel Zubiri. Alas 5 ngayong hapon, Mayor, ay uuwi na yung mga empleyado ng Senado base na rin sa naging kahilingan o deklarasyon ng liderato ng Senado dahil nga dito sa masamang panahon. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond at Paas at ayon kay Vice Mayor Ferdinand Ignacio ng Paway, Ilocos Norte, kahit signal number 1 sa amin sa Ilocos Norte, tuloy daw ang birthday celebration ni Miss Mita Valdez. Ayan. Happy birthday Mita Valdez mula kay Vice Mayor Ferdy Ignacio. Samantala, company VP Sara mag-move on na matapos ibasura ng Supreme Court ang petisyon laban sa impeachment. Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Manang Milky. Lakay at Wina, ganap ng ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang House Prosecutor Terry Ridon, dahil dito move on na. Tapos ang issue ng mini trial at fishing expedition na anya ay paulit-ulit na propaganda ng kampo ng Vice Presidente. Sabi ni Ridon, nasa Senate Impeachment Court na ang laban para sa katotohanan at pananagutan, kaugnay naman ang ongoing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Narito si House Prosecutor Terry Ridon. Tingin ko tama ho yun. Panahon na po para mag-move on ng depensa sa usapin po ng mini trial, sa usapin po ng fishing expedition. Winakasan na po ng Korte Suprema ngayong araw na ito yung lahat po ng propaganda na katulad po nito. Ibig sabihin, ang talagang lunsaran na po ng laban ay dito sa Senate Impeachment Court hanggang sa pinakadulo. Naniniwala rin si Ridon sa pagtatapos ng paglilitis ay lalabas ang katotohanan at ang pananagutan. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Babalikan natin ilang pang mga reports. Pati si Ombudsman Boying, at si Utol John Vic, target ng ng sex trap. Alaga. Bakit mga lover of Maxi Babes ba ang mga to? Abiba Max pala. Matawa ka ng tawa, Miss Wina, para may alam ka, ha? Ayan. Wala akong alam, Lakay. Wala kang alam dyan. Ayan. Pinapakinggan lang kita. Napaka-interesting kasi ng mga sinasabi mo, Lakay. Matindi yung NBI director, ha? Ala Edgar Hoover ng FBI. Standby sa ating mga reports. Standby Edniel Parosa. Standby Tina Nolasco. Oras, magandang hapon Mr. Cecil, Mr. Michael Ismaygay. Ingat-ingat po, malakas ang ulan. Oras, Miss Wina. 4:57 ng hapon. RH number.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Oras sa Miss Wina. Eksakto, alas 5 ng hapon. Nagsimula tayo Anong oras? 4:16 na yata. So hanggang 4:16 din tayo. 5:16 lakay. 5:16, Samantala, iniimbestigahan ng NBI ang report na target din sa sex trap o sex scandal scheme. Ang 5 opisyal kasama ang kontrobersyal na si Ombudsman Boying Remulla. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ito ay iniimbestigahan pa nila ang honey trap plot na iniugnay naman kay Congressman Leandro Lebisne at dating Congressman Jing Paras. Sa ngayon, bagamat wala pa matibay na ebidensya ang NBI, sinabi ni Director Melvin Matibag na pinagbabatayan lamang nila ang mga pahayag ng talent manager na si Lito de Guzman na isa manong bugalo. Anong bugalo, Miss Wina? Ayan, ano English ng bugalo? Search natin yung lakay. Pimp. Yung pala yan. Pero talent manager, para maganda ang dating. Ayon kay Director Matibag, ang talent manager na si Lito de Guzman ang nagsasabing si dating Congressman Jing Paras ang nagplano man ng ganitong character assassination o sex trap laban kay Executive Secretary Ralph Recto na ginagamit ang mga maganda, bata at mga sexing chiching at kasamaan ang ilang Viva Max babes. Wow! Dahil dito ay maaaring marap si Paras sa perjury at iba pang asunto habang pinag-aaralan ang anggulo ng kasong human trafficking. At eto na. Ano kay reaction ng mga ito, ha? Ba't mahilig ba ang mga ito sa chika babes? Ayan. Ayon kay Director Matibag, bukod sa planong iset up si Executive Secretary Ralph Recto, batay sa pahayag o report o testimonya nitong si talent manager Lito de Guzman, abay kasama rin sa target ng tinatawag na Bugaw Scheme
Ombudsman Boying Remulla. Si Utol, DILG Secretary John Vic Remulla. Abay, Cabinet Secretary Benhar Abalos. Naku, ayaw na mayora ng ganyan. Public Works Secretary Vince Dizon at DICT Secretary Henry Aguda. Pakinggan natin ang paliwanag ni Direktor Matibag ng NBI. Sa ngayon, speculations lahat yan kasi there's no proof to say that. Ang maliwanag lang na pruweba rito ngayon is base doon sa statement ng dalawa ay nagkakausap nila si dating Congressman Jing Paras. At sila nga yung nagplano nitong tinatawag na character assassination. But doon sa sinasabi na yun, sa tanong na yun, syempre that is a matter of concern also ng Bureau. So titingnan din natin yan. Kasama sa itatanong natin at investigahan. Ang sabi naman ni DILG Secretary John Vic Remulla, fake news. Fake news, Miss Wina. Ang report na nahuli at dadalhin na sa The Hague, si Senator Bato de la Rosa. Akala mo yung sex trap, ha? Ayon kay Remulla, wala manong dahilan ang otoridad upang maglihim kung naaresto na ang senador. Pakinggan natin si DILG Secretary John Vic Remulla. We would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Okay? There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted now. Wala bang statement sa honey trap? Samantala, mananatiling kalmado ang Armed Forces of the Philippines. Ito ang sagot ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla matapos ang ulat na may ilang militar at pulis umano ang nagpaplanong magsagawa ng vigilante killing sa mga korap na mambabatas. Ito ay batay sa impormasyon ng kolumnistang Simon Tulfo na may grupo umano ng mga unipormado ang nagbabalak na magtumba ng mga kongresista upang maging aral sa iba. Aniya, balik na naman umano ang dating gawing pangungotong sa mga kontraktor ng DPWH. Pero nanindigan naman ang AFP na kailangan pang i-validate ang naturang ulat at binagyang diin ni Padilla na professional at nakatuon lamang sa kanilang tungkulin ang kasundaluhan. Pakinggan po natin si AFP spokesperson Colonel Francel Padilla. Before we believe, we should verify. So ganun po sa Armed Forces of the Philippines, no, hindi po dapat sapat po sa atin yung sabi-sabi, facts first before conclusions. Kaya po sa ating mga kababayan, no, hinihikayat po natin ang publiko na maging responsable po tayo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at umasa po tayo sa mga official at credible sources. Raindrops are falling on it. Gagayain ng mga Alex sa Bungkayo Brigade. Oras sa Dr. Kuyang Fidel Caballero, ganap na alas 5:05. Samantala sa ating mga reports, halos 42,000 katao apektado ng bagyong Maymay. Alamin natin ang latest mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Mawalang hapon, Lakay at Wina, umabot na nga sa higit 40,000 katao ang naapektuhan ng bagyong Maymay. Kasama na ang epekto ng dating bagyong Luis at hanging habagat. Sa pinakauling datos mula dito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalo mga naapektuhan sa 12,432 pamilya, katumbas ng 41,979 na individual. Sinasabing bilang 5,818 na mga nasa evacuation center pa rin hanggang sa mga oras na ito. Galing mga sinalanta sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Gitnang Luzon, Bicol, Zamboanga Peninsula at Cordillera Administrative Region. Hindi naman bababa sa 18 area ang binahang lugar sa Regions 1, Region 9 at Bangsamoro Region. May natukoy naman na halos 400 barangay ang otoridad na delikado sa landslide sa Region 2, maging sa Cordillera at Mimaropa. Mamayang gabi o bukas ng madaling araw, inaasahang mag-landfall ang Tropical Storm Maymay sa Ilocos Sur o La Union. Pero ngayong hapon, specifically ngayong alas 5 ng hapon, ay suspendido na ang number coding scheme sa Metro Manila. Anunsyo ng MMDA. Ulitin natin para ho sa mga motoristang pauwi na kanilang mga tahanan ngayong maulang Miyerkules ng hapon. Suspended ang number coding scheme sa NCR mula ngayong alas 5 ng hapon
hanggang alas 8 ng gabi. Ibig sabihin ay maaring magamit sa mga motorista itong mga main thoroughfare, lalo na yung mga may plaka na nagtatapos sa 5 hanggang 6. Edniel, sa lugar mo, malakas ba ang ulan? Nasaan ka ba ngayon? Nandito tayo lakay ngayon sa tapat ng Camp Crame sa Quezon City. Kahihinto lamang lakay ng malakas na ulan, pero kanina binaybay natin yung edge sa northbound naman yung ating direksyon at malakas yung ulan kanina. In fact, may mga flooded areas pang na monitor itong Metro Base sa may paanan ng Ortigas flyover. Yung same area lakay na inireport ko sa damdaming bayan kaninang medyo tumaas ang tubig ay gutter deep pa rin yung baha ngayong hapon. Kasama dyan itong paanan ng Ortigas flyover sa EDSA. At sa looban, yung F. Ortigas Camp ng Boni Avenue, sakop ng Mandaluyong, medyo nagtaas ang tubig, lalo na ngayong hapon. Pero ang sabi ng MMDA, passable pa lahat sa mga motorista lakay. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, lakay at Wina. Maraming salamat, Edniel Parosa. Mamaya alamin din natin ang kalagayan ng panahon sa location ni Val Gonzalez at Tina Nolasco. Kung umuulan din ba ng basa doon? Anong report ni Tina? Report mula kay Tina Nolasco, lakay, DOH Secretary Pujalte, formal lang bumuo ng Council of Elders. Ano? Gamblers? Council, lakay. Council of Elders. Akala ko gamblers. Wag naman ganun, lakay. Elders nga raw. Okay. Alamin natin ang detalye sa report ni RH9, Tina Nolasco. Tina? Wina, lakay, humingi nga ng tulong itong si DOH Secretary Briggs Pujalte sa mga dating kalihim ng kagawaran ng kalusugan sa pamamagitan ng pagbuo niya ng Council of Elders sa pagresolba ng mga matagal ng problema ng ahensya. Sa isinagawang press briefing sa DOH Office of the Secretary sa Maynila ngayong araw, iniharap ni Pujalte sa media ang mga ito na binubuo ni Iloilo 1st District Representative Dr. Janet Garin, Dr. Manuel Dairita, Dr. Chita Roydica, Dr. Esperanza Cabral at Dr. Jimmy Galvestan. Ang kay Pujalte, kailangan niya ang wisdom o karunungan ng mga dating kalihim ng Department of Health para bigyan siya ng gabay sa mga susunod na buwan. Pabiro pang sinabi ng kalihim, sadya siyang nandamay ng mga dating health secretary para hindi lamang siya ang masisisi kapag hindi naging maganda ang solusyon. Pakinggan natin si Secretary Pujalte. Kami, kung ano lang yung nakikita namin, pipilitan namin mabigyan ng simpleng solusyon. Ganun din ang pananaw ko sa health. Kaya ang una kong ginawa, nagdamay muna ako ng mga dating health secretaries para hindi lang ako ang masisisi pag hindi naging maganda ang solusyon. Biro lang po yun. Kailangan ko ang kanilang wisdom, no? Ang kanilang karunungan para ako ay bigyang guidance sa mga susunod na mga buwan. No? Secretary Pujalte. Delikado. Sinama si Congresswoman, dating Secretary Garin. Baka maungkat Janet Garin, baka maungkat ang Dengvaxia dyan. Magpabakuna, magnanulet, baka may mga mamatay ng mga bata, ha? Ayan. Sige. Bago pa naman, let's give him a chance. Ayan, tignan natin kung sino ang madalas manalo, banker o player. Ayan. Wala pang isang buwan, lakay, di ba? wala pa. Sige. Ayan. Kung malakas ba ang slot machine dyan, ayan. Ba't naman slot machine, lakay? Ayan na, sana wish lang natin, isa lang naman ang hiling natin kay Secretary Pujalte. Puntahan, pasyalan, inspeksyonin ang mga Mona Lisa hospitals dito na sa Metro Manila, ha? Ayan, saka na sa mga probinsya. Ayan, isama na rin para mapabilib naman tayo sa kanya. Ayan. Oo, pero lakay, sa isinagawa niyang press briefing, sinabi ni Secretary Pujalte na uunahin niya daw ang Mindanao, sumunod ang Visayas, mag-iikot siya at ang Luzon para alamin ang mga kalagayan ng mga ospital sa Pilipinas. Sinabi niya talaga yan? Gusto ko marinig yan. Gusto ko yan. Ayan. Oo, ang sabi niya nga, mag-travel daw siya local. Wow.
Mindanao, Visayas ang susunod at dito sa Luzon para alamin ang kalagayan ng mga ospital at matugunan ang mga pangangailangan nito. Ayan ang priority niya dapat. Ayan, mga government hospitals na pila-pila may isto, mga pasyente nakahiga sa pasilyo. Ayan. At saka na pumunta ng Soler Okada at Resorts World. Yan. Tawa ka dyan, Lakay. Okay nga, Rud. Maraming salamat din. Kumusta ang panahon dyan? Malakas ba ulan sa Manila? Pabugso-bugso ang mahilang ulan dito sa Maynila at gutter deep lamang yung baha at mabilis din ang mga humuhupa. Pero sa ngayon, sa kasulukuyan, ay ambon ang naranasan dito sa Kalakhang, Maynila. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Tina. Balik sa inyo, Lakay at Wina. Report pa ni Val Gonzales, Miss Wina. Illegal na operasyon ng isa pang tunawan ng bakal sa Magalang, Pampanga, paiimbestigahan sa PAOK at NBI. Detalye sa report nga Rich 5, Val Gonzales. Val? Miss Wina, dahil sa manoy nakakaalarmang panganib na posibleng itulot sa kaligtasan at kalusugan ng mga residente at manggagawa, kaya paiimbestigahan ang patuloy na iligal na operasyon ng isang tunawan ng bakal sa bayan ng Magalang sa Pampanga. Sa pulong balitan sa Quezon City, nananawagan si Magalang Vice Mayor Eller Villanueva Pecson sa National Bureau of Investigation at sa Presidential Anti-Organized Crime Commission na agad imbestigahan ang nadiskobring isa pang hinihinalang iligal na tunawan ng bakal sa Barangay San Ildefonso. Ito na ang pangalawang illegal na nag-ooperate na pabrika sa lugar matapos talakayin ang Swansea Steel Incorporated sa barangay na Baling. Ayon kay Pecson, nakatanggap ang kanyang tanggapan ng mga reklamo, larawan, video, iba pang mga dokumento na nagpapakita ng umano'y operasyon ng pagawaan. Sa cellphone video, makikitang nagpapala ang ilang trabahador ng walang safety gears at PPE at dalawa pa ang nagsasayaw sa ibabaw ng forklift sa gitna ng pagtatrabaho. May mga litrato rin na mga binaklas na baterya ng sasakyan na hinihinalang tinutunaw sa loob mismo ng pasilidad. Aniya, malinaw na paglabag ito sa labor law, kaligtasan at pangangalaga sa kaligtasan at nakababahala aniya ang posibleng pagproseso ng radioactive materials gaya ng natuklasan sa Swansea Steel. Sa record ng lokal na pamahalaan, ilang manggagawa ng Swansea Steel ang isinugod sa ospital sa Pampanga matapos makaranas ng panlalabo ng mga at pagkabingi dulot ng hindi makataong kondisyon sa loob ng tunawan ng bakal. Dito sa Quezon City, Mayor, dito sa bahagi ng EDSA Kamuning, maging dito sa may Cubao, Quezon Avenue at ilan pang lugar dito sa Central Part ng Quezon City ay patuloy na nakararanas ng manakanakang mga pag-ulan. Ako si Val Gonzales, DJ Rach, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Kaya ingat-ingat po tayo mahabigyan sa mga pag-ulan. At binabati natin sina Tony Pacupac, Mirna Tubi, ayan, Rhea Tubi, Alona de los Reyes at Rose Olaya. At ayon sa ating business correspondent, nagsara ang palitan sa dollar, Miss Wina. How much, Lakay? 60 pesos and 75 centavos per dollar ayon kay Mr. Michael is my guy. At yan na po mabigyan ng kabaran natin palatuntunang break time. Ingat-ingat po dahil pabugso-bugso ang pag-ulan at meron po tayong bagyong Maymay. At signal number 2 na dyan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. At Central Luzon signal number 1. Ako po si Deo Macalma. Sa pangalan pa rin po ni Miss Thea Petrocarpuz, ito naman si Wina Pearl Hesoro. Mabalansyadong balita, susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye! This time check is Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mansa pa. Goodbye, pahinga. Mommy?